Welcome back po muli sa ating channel, ang The Romero Tutorial Academy. At of course, para po sa araw na ito, or para sa math video tutorial na ito, ang branch of mathematics na pag-aaralan natin ay ang algebra. Nung mga nakaraan po is about number theory, pero ngayon naman po is algebra. Particularly, nakatuon po tayo sa basics. Ano yung mga basics na yun? So, pag-aaralan natin yung mga important math vocabulary under algebra na basic po. Ayan po yung variable, constant, expression, equation. May hindi po ako nailagay dyan, particularly yung term. Alright, so, simulan na po natin ang pag-aaral sa basics ng algebra. Alright, ngayon po, pag-aralan natin yung term. Ano po ba yung term sa mathematics? So, sa mathematics po, ang term is actually or could be a single number. Okay? Okay, nag-iisang numero, pwede pong variable. Ang variable po, para hindi tayo malito, although matatouch ko rin naman po yan mamaya, ang variable po is considered to be, para ano po, mas madali sa atin, yan po ay letter. Okay? Okay, any letter sa ating English alphabet. Letter po yan. Alright, now, pagkatapos sabi nito, or, ang term daw po ay pwedeng a number and a variable, numero, at yung letra na minumultiply natin sila, no? Together. Okay. O yung number minumultiply natin dun sa letter. O paano kaya yun, ano? So, they are separated, terms are separated ng, ano po, ng mathematical operation, addition and subtraction. So, magbigay po tayo ng halimbawa para mas lalo nating maintindihan kung ano yung term. So, let us have example number 1. So, example number 1. Okay. So, sa example number 1 po natin, meron tayo ditong mathematical expression na 3x plus 5. Okay. So, sa 3x plus 5 po, ilang term po ang meron dyan? So, dalawa po. Ano-ano yung mga term na yon? Terms na yon. So, si 3x and 5. Yes. Alright. Kasi pwedeng single number, di ba? 5 is an example of a single number. Oo. Actually, ano siya, constant, no? Tatouch din natin yan mamaya. So, yung meron tayo diyang, ano, a number and a variable multiplied together. So, si 3x po ang example niyan. Kasi a number and a variable. So, numero si 3, si x naman is a variable or a letter. Alright. Okay. Now, so yun po yung mga terms natin, ano? Alright. Example number 2 po. Example number 2. Alright. So, let's say, meron tayong mathematical expression na 7y minus 2x plus 9. So, dito po ilan ang terms natin? Tatlo. At ano-ano po yung mga terms na yan? Alright. Kasi sinusunod lang natin kung ano yung definition. Ano? So, ano-ano yung mga terms na yan? Si 7y. Example po yan noong a number and a variable. Numero at letra, variable letra kasi yun, na minumultiply natin sa isa't isa, no? Ganun din si negative 2x, no? Negative 2x. Alright, tatandaan po natin yan. So, kasi a term can be, dadagdag ko po yun, hindi lang single number. Pwede rin ang term is a signed number, a variable, or a constant multiplied by a variable or variables. So, pwede siyang signed number. Hindi lang positive, no? Pwedeng negative din. Okay? Tapos, letra. Pagkatapos, yung constant. Tatalakayan natin yan. Yung constant na minumultiply natin sa, ito na nga po yun. A number and a variable multiplied together. Yeah, okay. So, now, meron pang isang term. Yung constant na tinatawag natin, ano? Si 9.
Alright, so tatlo po yung term natin. So, si 7y, si negative 2x, at si 9. Alright, yan po. Yan po ang mga example ng term. Alright, next po. Si 9, yes. Okay, next. Alright, now ano naman po yung expression? Okay, kanina naririnig nyo na ako nagbabanggit na ang word na expression, mathematical expression. So ang ibig sabihin po ng mga expression na ito, sabi diyan, magbigay tayo ng mga examples po natin, examples ng mga expressions. Alright, so ang example A natin ay si 3x plus 5. Example B natin ay si y squared minus 4. 3x plus 5 yung una. Yung pangalawa is y squared minus 4. Alright. Yes, y squared minus 4. And then, si example C is 2a plus b minus 7. Okay. So, sabi po dyan, a combination of numbers, variables, kombinasyon po ng mga numero, ng mga letra, at operasyon. Like addition, subtraction, multiplication, division, etc. So, nagre-represent po sila ng value but does not have, okay, tandaan po natin ito, does not have an equal sign. So mamaya makikita natin yung pagkakaiba ng mathematical expression sa equation. Okay. Alright. So yan po yung mga examples. Next. Okay. Ano naman ang kaibahan ng equation? Ang equation po, para ka nagbabalance, Okay. Parang siso yan. Binabalance mo. So ito po ay dalawang statement. The statement that two expressions are equal. Okay? And sila po ay pinagkukonect ng equal sign. Ayan, kaya meron tayong equal sign doon. So, yun pa rin yung gagamitin nating example kanina sa expression, Sila pa rin yung gagamitin natin. Pero this time, okay, sulat po natin. This time, si example A natin, okay, si 3x plus, okay, sorry po, 3x plus 5, meron na siyang equals 14. Ayan. So, 3x plus 5 equals 14. Tapos, si example B, 3x plus 5 equals 14. Si B naman is y squared, okay, minus 4 equals 0. And then si C is 2a plus b minus 7, ulitin ko, 2a plus b, yes, correct, minus 7 equals 10. Alright, so makikita po natin, they are now connected with an equal sign, okay? So, anong ibig sabihin yan? Kasi, balikan po natin ito, sabi rito, a statement that two expressions, Kasi dalawa na yan are equal. So, kumbaga, yung left side po ng ating equation, which is this one, left side po yan, kailangan yan po ay ma-proof natin na magbabalance. Okay, later, magkakaroon po tayo ng video about one-step equation or, two-step equation, equations in one variable, equation in two variables, kasi binabalance po natin yan, Ito bang left side ng aking equation ay magiging equal ba kay 14? Yan, oo. Kaya nga hahanapin mo yung value ng x. Pag sinabi nating value ng x, we are referring to a number, a missing number, Okay. So, yan. So, kailangan mag-balance yung ating equation. Kasi equation is all about balancing. Ganon din kay y squared minus 4 equals 0. So, ito bang left side na ito ng ating equation, which is y squared minus 4, magiging equal ba siya kay 0? Oo. Yan ay mangyayari kung yung mahanap nating number
missing number ng y at saka dito ng x will actually make the equation balance, no? Alright. Okay, how about kay C? So dito naman kay C, bakit dalawa yung variable? Kasi meron po tayong mga equations in two variable na kung saan hindi lamang iisa yung hinahanap na nawawalang number. Kung hindi, one or more, pwede po yun, no? So, si A and B, no? Represents, of course, a missing value. Now, pag nahanap natin si A and B, kung ano man yung missing number na yan, itong left side ng equation natin, okay? Left side ito kasi, right side yung 10 eh. Alright, so itong left side, 2A plus B, minus 7, ibabalance ba niya yung equation? Magiging equal ba itong si left side kay 10 din, no? Alright. So, equations can be solved to find the value of the unknown. Yes, so nabanggit ko na po yun. Kasi nahanap natin yung unknown variables. Yung unknown na mga letra po yan ay kumakatawan of course sa missing number na hahanapin natin. Pag nahanap natin yon at na-balance natin yung equation, that means to say that our equation is true. Yes, alright. Next po. Sana naintindihan natin, ha? So, I would encourage you, nakalimutan ko po, I'm sorry. Kung kayo po ay may mga notes, may mga papel, may notepad, you can kindly copy po and then pause, maybe, and then, take notes of these important math vocabularies po na ating tinatalakay. Next. Alright, so ano naman ang coefficient? Ang coefficient po is a number. Okay, so i-underline natin, is a number that multiplies, a variable in a mathematical expression. Okay, so alam na natin yung pagkakaiba ng expression. So, keyword natin yan kasi pag expression, wala siyang equal sign, di ba? Okay, pag equation, may equal sign siya, no? Alright, so, let's have an example po para mas maintindihan natin ito. So, let's have 5x. Example po ito, ha. Example, 5x plus 3. Okay, 5x plus 3 po. Okay? Alright. Now, ang ibig sabihin po niyan, ano po ba yung ating coefficient? Ano? Kanina, okay, so, pwede nating sabihin na kapag ang term po natin, okay, so term, sabi rito, babanggitin ko po, kung ang term daw is made up of a constant, okay? Constant could be a signed number or number, no? Constant na minumultiply natin sa ating variable. Alam na natin yung variable, sinabi ko na letra, no? Variable or variables, that constant, yung pong constant na yun, ang tawag natin dyan ay coefficient. Okay. So, dito po ang coefficient natin, 5 is the coefficient. Okay. 5 is the coefficient of x. Okay? Coefficient. Sulat po natin. Sulat nyo rin po. Coefficient of x. Alright. Okay. So, ano bang sinasabi niyan sa atin? Sinasabi po sa atin yan, to cut the story short, that it means 5x. Okay, hindi maganda yung pagkasulat natin. 5x, ang ibig sabihin po niyan ay 5 times x. Yan po ang ibig sabihin niyan. Alright? So, minumultiply natin si 5 sa letrang x. Now, kapag nag-assign na tayo syempre ng value ng x, a value is yung missing number natin, okay? Makukuha na natin yung value ng expression natin, di ba? So, magkakaroon po tayo ng separate video doon, no? Kapag nag-assign na tayo ng value ng x or missing number, no? Or assigned number dito ng x. Halimbawa, okay. So, what I'm trying to say is like this. Halimbawa po is x is 2. Alright, nag-assign na ako ng value, no? Ng numero para kay x. So, that will be 5. Kasi ibig sabihin yan, 5 times x. So, magiging 5 times 2 plus 3. So, what is 5 times 2? That is 10 plus 3. So, ang value ng expression natin is
13. Okay? So, ganun po siya. Alright? So, huwag natin kakalimutan, ang coefficient natin dito sa 5x plus 3 ay si 5. Yes. Yan po. Next. Now, ito si variable. So, ano ba si variable? Okay. So, si variable po is a symbol, nabanggit ko na to, usually a letter. Okay. Na nagre-representa po sa kung ano yung missing or unknown number. Okay, or changing value, no? So, sa example po natin, let's have an example. Alright. So, halimbawa, si 3x plus 5. Alright, si 3x plus 5. Okay, so alam natin na ang variable natin dyan ay si x. Okay? Hindi po siya mathematical operation na, multiplication na, hindi po. Yan po ay letrang x. Okay? It can be any number. Kagaya po nung ginawa ko kanina, nag-assign ako, di ba? Nag-assign ako ng value ng x because it could be any number. Right? So, dito po ang x ay ang pwede niya maging value ay 2. Pwedeng maging x is equal to 10. Pwedeng x is equal to negative 5. Okay. Pwede po yung lahat mag-appear under 3x plus 5. Okay? Alright. So, mga common variables po, hindi lang dapat x ang gagamitin natin lagi, ha? Pwedeng kahit ano pong letter sa English alphabet, no? So, pwedeng x, pwedeng y, pwedeng a, pwedeng b, pwedeng c, etc., etc. Alright? Ayan. So, mukhang malapit na tayo matapos ulit sa mga mahalagang math vocabularies, no? Under the basics of algebra. So, next is constant. Ano naman ang constant? A constant po, from the word itself, it does not change, no? Okay? Yung mga numerong hindi nababago. So, let's have an example. So, kung napapansin nyo po, isang example yung ginagamit ko, no? So, halimbawa, kay 3x plus 5, ang constant po na maliwanag dyan ay si 5. Constant po yan. Bakit? Kasi pag sinabing constant, hindi nababago. It stays the same. Okay? Kahit na anong value ng x, mananatili po yang the same. Kasi nga, constant, hindi nagbabago. Alright? So, I hope may natutunan po tayo sa mga words na basic sa algebra. Particularly yung word na constant, variable, expression, equation, at coefficient.